Malakas ang kabog ng dibdib ni Manta habang papalapit siya sa isang kakaibang eksena, may isang lalaking kumakanta ng todo, parang nasa sariling mundo. Medyo naiilang siya, pero hindi rin maiwasang mausisa kung ano ba talaga ang kinakanta niya. Yung kumakanta pala ay si Faust, at sobrang seryoso niya sa pag-awit tungkol sa pag-ibig niya kay Elisa. Para sa kanya, buhay pa rin ang alaala ni Elisa, at parang ginagawa niya itong realidad sa pamamagitan ng kanyang necromancy. Habang naglalakad ang grupo, napansin nila si Faust na hawak si Manta. Sabi niya, nawala ng malay si Manta dahil sa takot. Dahil sa nangyari, hindi na siya makakalahok sa susunod na laban. Wala rin siyang ibang kakilala doon kundi si Yo, kaya direkta siyang nagtanong, pwede ba siyang sumali sa team nila? Agad itong tinanggihan ni Ryo. Para sa kanya, kumpleto na sila at si Lizard ang dapat pumuno sa team. Kaya walang puwang si Faust. Tahimik lang na tinanggap ni Faust ang sagot at umalis. Pero habang umaalis siya, napaisip ang grupo. Napagtanto nila na kahit kakaiba si Faust, hindi siya masamang tao. Sobrang totoo lang ng pagmamahal niya kay Elisa at pati ang interes niya sa medisina. Dahil doon, napunta siya sa ganitong landas. Si Anna ang nagdesisyon. Para sa kanya, mahalaga ang lakas ni Faust. Nakita niya mismo kung gaano ito katatag. Kung matutulungan niya itong mas mapalakas pa, posibleng matupad nito ang pangaraw na buhayin muli si Elisa. At kapag nangyari iyon, magiging tapat ito sa kanya at gusto niya ring gawing doktor si Faust sa hot spring resort niya sa hinaharap. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Lizard. Nakikita natin siyang nakikipag-usap kay Marco ng X-Laws. Sinabi niya na kaya nilang talunin si Hao, at may pinuno silang mas makapangyarihan pa. Dahil mahina pa si Lizard at gusto niyang lumakas, inalok siya na sumama sa kanila. Samantala, si Anna naman ay ipinakita ang tunay niyang kakayahan. Hawak niya ang isang sinaunang aklat, ang Ultra Senji Ryaketsu, at ipinakita niya na kaya niyang kontrolin ng mga Shikigami na dating ginamit ni Hao, sina Zenki at Goki. Ibig sabihin, napakataas ng level niya bilang shaman. Habang papalapit ang laban, ipinaliwanag na magsisimula na ang tunay na shaman fight. Ang mga kaluluwa ay maglalaban-laban, at sa huli, isa lang ang magiging Shaman King. Sa kabilang banda, dumating na sila sa venue, isang isla na malayo sa Tokyo. Walang tao roon, pero may lumang mga gusali at ginawang arena para sa tournament. Maraming taga-suporta mula sa iba't ibang bansa ang dumating para manood. Nakita rin nila ang tournament bracket, 63 shamans ang natira, pero 12 lang ang makakausad. Ibig sabihin, sobrang hirap ng laban na haharapin nila. Ipinakilala ang rules ng laban, 3 on-3 battle, walang time limit, at kahit anong spirit ally pwedeng gamitin. Kapag hindi na makagamit ng oversoul ang buong team o matanggal sa arena, talo na agad. Unang laban pa lang, matindi na agad, Team Ren laban sa Team Earth, na pinaghihinala ang kabilang sa grupo ni Hao. Ang kalaban nila ay ang Buzz, isang grupo na gumagamit ng musika sa laban. Sa simula, parang biro lang ang dating nila, pero bigla silang umatake gamit ang kakaibang teknik na Chimi-Chimi Moryo. Ngunit hindi ito tumalab kay Joko. Sa halip, ginawa lamang pagkain ni Mike ang kanilang Chimi-Chimi Moryo. Dito ipinakita niya ang tunay niyang lakas. Ginamit niya ang oversoul hindi sa sandata, kundi sa sarili niyang katawan. Pinagsama niya ang kapangyarihan ng Jaguar Spirit na si Mike sa kanyang mga kamay, paa, at mga mata. Sa isang iglap, sobrang bilis niyang gumalaw, halos hindi na makita ng mata. At bago pa makakilos, natamba agad ang 2 miyembro ng Team Earth. Nagulat ang lahat, hindi nila inasahan na ganun kalakas si Joko. Ipinaliwanag ni Anna na mataas na teknik iyon, hindi simpleng paggamit ng spirit, kundi pagiging isa sa mismong spirit. Pero hindi pa tapos ang laban. May natitirang kalaban, si Piyote. Kahit mukhang tapos na ang Buzz, may kakaiba pa palang plano. Kahit halos hindi na makagalaw ang kakampi niya, pinipilit pa rin silang lumaban. Doon napansin ni Ren ang totoo, hindi na gumagalaw ang Buzz sa sarili nila. Ginagamit lang sila bilang medium. At doon nagsimulang maging mas seryoso ang laban. Hindi na ito simpleng palabas, ito na ang tunay na labanan kung saan buhay ang nakataya. Sa laban ng Team Ren laban sa Team Earth, nalaman nila na si Peyote ang tunay na kalaban at ginagamit lang niya ang kakampi niyang Buzz bilang mga puppet gamit ang kanyang kapangyarihan. Habang lumalaban, ipinaliwanag ni Peyote na ang kanyang mga espiritu ay konektado sa kultura ng Mexico, lalo na ang calavera, o mga simbolo ng kamatayan. Para sa kanya, normal lang makipag-ugnayan sa mga patay at gamitin ang mga ito sa laban. Pero para kina Ren at sa iba, mali ito, lalo na dahil ginagamit niya ang sariling kakampi kahit halos patay na ang mga ito. Si Joko ang unang humarap ng seryoso kay Peyote. Pero may problema, ayaw niyang saktan ng Buzz dahil alam niyang mamamatay ang mga ito kung lumala pa ang pinsala. Dahil dito, nagdadalawang isip siya sa gitna ng laban. Doon nagsimulang bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Noong bata pa siya sa New York,
Isa siyang kriminal na walang pakialam sa buhay ng iba. Malamig siya at sanay pumatay. Lalo na tuwing Pasko, nagiging mas galit siya dahil iyon ang araw na nawala ang lahat sa kanya. Hanggang sa makilala niya ang isang matandang lalaki na si Orona, isang kakaibang shaman at komedyante. Tinuruan siya ni Orona ng kakaibang paniniwala, ang pagtawa ang paraan para maalis ang galit at sakit sa puso. Hindi agad naniwala si Joko, pero unti-unti, nagbago siya habang nagsasanay sa pagiging shaman. Hanggang sa isang araw, sinugod ng dati niyang grupo si Orona at nasugatan ito. Doon muntik bumalik si Joko sa pagiging marahas, pero pinigilan siya ni Orona. Sinabi nito na ang tunay na lakas ay hindi galing sa galit kundi sa kapayapaan at saya. Bumalik sa kasalukuyan, napagtanto ni Joko na hindi niya gustong may mamatay ulit. Kaya ginamit niya ang natutunan niya, hindi para pumatay, kundi para iligtas ang iba. Ginamit niya ang kanyang oversoul kasama ang espiritu niyang si Mike at gumawa ng kakaibang teknik na parang biro lang sa paningin ng iba. Gumawa siya ng malaking bato na parang Ayers Rock, at kahit mukhang walang silbi sa una, may kasunod pala itong epekto. Dahil sa tawa at kakaibang galaw ng teknik niya, naputol ang kontrol ni Piyote sa Buzz. Sa huli, napalaya ang mga ito mula sa kontrol at hindi na kailangan pang patayin. Napatunayan ni Joko na posible palang lumaban ng hindi pumapatay. Pagkatapos ng lahat, si Ren na ang kumilos nang maubos ang mana ni Joko. Sa isang iglap, ipinakita niya ang tunay niyang lakas. Malaki na ang tinaas ng kanyang mana kumpara dati, at mabilis niyang natalo si Piyote. Halata na mas lumakas siya matapos makita ang Great Spirit. Nanalo ang team ni Ren sa laban. Pagkatapos ng laban, tahimik na ipinakita ni Joko ang respeto niya sa kanyang guro. Kahit hindi nabuhay si Orona, dala niya pa rin ang mga itinuro nito, na mas mahalaga ang buhay at ang kakayahang magpasaya kaysa sa lakas na manakit. Habang nagpapatuloy ang torneo, ipinakita rin na mas tumitindi ang laban sa pagitan ng iba't ibang grupo. Si Ren ay may sariling dahilan para lumaban, lalo na laban sa sarili niyang ama. Samantala, si Yo at ang kanyang team ay papalapit na rin sa mas malalaking laban. Sa kabilang banda, si Lizard ay tuluyan ng sumali sa X-Laws, isang grupo na determinadong talunin si Hao. Ipinakita nito na habang papalapit ang susunod na mga laban, mas lalong magiging seryoso at mapanganib ang shaman fight. Dito lalong naging malinaw, hindi lang ito laban ng lakas, kundi laban ng paniniwala, prinsipyo, at kung paano mo pinipiling gamitin ang kapangyarihan mo. Pagkatapos, masaya ang grupo ni Yo matapos manalo ang Team Ren, pero napunta agad ang usapan sa laban ni Joko. Pinagtawanan pa siya dahil sa biro niyang hindi tumama, kahit para sa kanya may ibig sabihin iyon. Habang nag-uusap sila, biglang dumating ang dating kalaban na Buzz. Nagpasalamat ang dalawa dahil sa nangyari sa laban, nagising sila sa katotohanan at iniwan na nila si Hao. Bumalik sila sa pagiging simpleng monghe at gusto nilang magsimula ulit ng sarili nilang pangarap bilang music duo. Habang maayos ang usapan, lumabas ang susunod na laban sa tournament. Nagulat si Rio nang makita na kabilang dito si Lizard. Ibig sabihin, tuluyan na itong sumama sa X-Laws. Kahit masakit, tinanggap ni Nayo na sariling desisyon niyon ni Lizard, kaya imbes na pigilan siya, pinili nilang pumunta at panoorin ang laban. Sa arena, ipinakilala ang kalaban, ang X-Laws, isang misteryosong grupo na nakasuot ng puti. Kasama nila ang isang kakaibang kagamitan, isang bakal na parang kabaong. Sa loob nito ay ang kanilang pinuno, ang tinatawag na Iron Maiden. Mas lalong nagulat ang lahat nang makita nila si Lizard. Naging kaibigan nila si Lizard sa paglalakbay. Hindi sila makapaniwala na sumama siya sa ganitong klase ng grupo. Kahit ganun, nanatiling kalmado si Yo. Para sa kanya, may dahilan si Lizard sa pagpili niya ng landas. Hindi man nila lubos na maintindihan ang sakit na dinadala nito, nirerespeto niya ang desisyon ng kaibigan. Samantala, nagsimula na ang laban. Ang kalaban ng X-Laws ay Team Nile, na gumagamit ng Egyptian-themed na shaman powers. Pinakita ng X-Laws ang disiplina at paniniwala nila sa hustisya. Inutusan nila si Lizard na harapin mag-isa ang tatlong kalaban. Kahit kabado, tinanggap niya ang hamon. Ginamit niya ang kanyang pendulum at mabilis niyang napigilan ang galaw ng kalaban. Pero kapansin-pansin na iba na siya, mas malamig, mas seryoso, at handang manakit para sa katarungan. Sinubukan niyang tapusin ang laban ng hindi pumapatay, pero nang gumanti ang kalaban gamit ang isang mapanganib na curse, nag-alangan siya. Doon nakita na may duda pa rin siya sa sarili niya. Dahil dito, pinatigil siya ng leader ng X-Laws. Dito ipinakita ang tunay na leader, isang batang babae na tinatawag na Iron Maiden Jian. Nakakagulat dahil siya ang pinakapinuno, at mas lalo pang nakakagulat ang paraan niya ng pakikipaglaban. Nakakulong siya sa isang torture device na tinatawag na Iron Maiden, at tinatanggap niya ang sakit bilang simbolo ng kanyang paniniwala. Ipinaliwanag niya na handa niyang akuin ang lahat ng kasalanan at sakit ng mundo kapalit ng kapangyarihang magdala ng kapayapaan.
Para sa kanya, walang puwang ang awa kapag may kasalanan. Gamit ang kanyang spirit ally na si Shamash, isang Diyos ng batas, hinatulan niya ang kalaban. Hindi lang niya tinalo, pinatay niya ito bilang parusa. Kitang-kita ng lahat kung gaano kalupit ang X-Laws pagdating sa kanilang paniniwala. Hindi nagustuhan ng ibang kalaban ang nangyari at sinubukan pa nilang lumaban, pero ginamitan sila ng matinding oversoul techniques na parang mga torture device. Isa-isa silang pinigil at pinarusahan hanggang sa tuluyan silang matalo. Tahimik ang paligid. Mabigat ang nararamdaman ng lahat, lalo na ng grupo ni Yo. Hindi nila matanggap ang nakita nila. Para kay Yo, may kalayaan ang bawat tao na pumili ng landas, pero kapag pumatay ka, hindi na ito simpleng pagpili. May hangganan ng lahat.